ate, siyempre, ayoko naman hintayin na mangyari yun sa kanya. Ganon din naman ang nararamdaman ni Lolong para sa atin. Kaya nga, hindi niya maiwasan na sumuway sa'yo paminsan-minsan. Eh, hindi ba nga mas gugustuhin niyang isakripisyo yung sariling buhay niya kesa madamay tayong lahat. Lalo ka na, ate. Dahil ikaw, simula't simula pa, ikaw nang nag-alaga sa kanya. Kumain na tayo ng dinakdakan, ate. Kaysa naman dakdak tayo ng dakdak dito. Kain ka na. Nasaan ang anak ko? Banal na ina, wala po dito yung anak niyo. Pero iba po yung bisita niyo ngayon. Sino? Lolong, eto nga pala si Hector, ha? Sir Hector. Ha? Siya yung makakasama ko sa pagmamanage itong new gun. Akalain mo yun? Pati ba naman dito, magiging manager mo ako? Bakit? Manager ka ba niya dati? Oo, kilala ko to eh. Nagtatrabaho to dati sa restaurant na minamanage ko sa Aguas. Pero tinanggal ko dahil bida-bida, wala namang ibubuga. Sir, hindi naman ako nagbibida-bida. Kung sa akin lang, doon ako lulugar sa kung saan po ang tama at makatarungan. Kahit dito, palasagot ka pa rin, ha? Talagang gusto mo, ha? Deserve mo yan. Hoy, kayo lahat. Sasabihin ko sa inyo kung kailan kayo pwedeng sumagot. Naiintindihan niyo yun? Para sa'yo, matuto kang lumugar. Tandaan mo, utusan at palamunin ka lang dito. Ay, nako, huwag mo nang sayangin ang oras mo dyan. Yan na, kumain na tayo. Umpisa pa lang to. Gagawin kong miserable ang buhay mo dito sa Nyogan. Kaya kung ako sa'yo, bilisan mo na mag-ipon para mabayaran lahat ng utang mo.